o branding ang tawag dito, kung saan gamit ang nagbabagang apoy at bakal, binabranding o nilalagyan ng marka ang mga baka bago ito katayin at ibenta sa merkado. Ito raw kasi ang palatandaan ng mga baka kung saang slaughterhouse ang mga ito nanggaling. Pero ngayon, ginagawa na rin daw ito sa tao. Sa mundo ng mga pintados o yung mga mahihilig sa tattoo, hindi na lang daw karayom ang kaya nilang tiisin. Makumpleto lang ang kanilang branding. Dahil tulad ng mga bakang hinehero, handa na rin daw silang isalang sa apoy ang sariling katawan for art's sake daw. Ito ang tattoo branding. Gamit ang fire torch at bakal na espesyal na dinisenyo para rito, paulit-ulit na papasuin ang balat. Ang magbabarkadang Edward, GJ, Justin at Jameson, iisa raw ang kanilang taste sa lahat ng bagay. Mapaporma, musika at higit sa lahat, kahit sa pagkahilig sa tattoo. Si Edward ang may pinakamaraming tattoo sa grupo. Mula tiyan, braso, likod, pati ang kanyang mga daliri. Lahat tad-tad ng tattoo. Medyo pinagalitan ako ng tatay ko. Yun, tanggap na rin nila na mahilig na pala ako, mahilig na ako sa tattoo. Tsaka in-influencer rin ako ng kuya ko. Kasi tattoo artist na. Pero sawa na raw si Edward sa mga karayom na paulit-ulit na dumadampi sa kanyang katawan. Isasalang naman daw niya ito ngayon sa nagbabagang apoy. Unang pumili ng disenyo si Edward. Sunod na shinave ang buhok sa likod ng kanyang binti para ma-trace ang napili niyang design. Pagkatapos, nilagyan ito ng sabon at alkohol. Garantiya sa kanya ni Raquel, ang magbabranding by Edward, malinis daw ang lahat ng kanyang mga gamit. Maya-maya lang, inumpisahan na ang branding. Itinapat ni Raquel ang isang pulgadang bakal na hugis parisuka sa nagliliyab na apoy. Ano nararamdaman mo yan? Medyo kabado. Nakakabado. Saan? Kasi hindi ko ba hindi ko pa alam yung sakit na. Kapag mainit na, paulit-ulit na itong inilapat sa balat ni Edward hanggang sa mabuo ang disenyo. Ayon pa kay Raquel, ang mga paso sa balat ni Edward katumbas ng third-degree burn. Dahil dito, amoy na amoy ang nasusunog na balat. Amoy kambing, nabulugan. Amoy kambing, no? Ramdam ni Edward ang sakit dahil walang anesthesia. Pero baliwala lang sa kanya ang lahat ng ito. Makumpleto lang ang kung ituring niya'y masterpiece sa kanyang katawan. Ayon sa mga tattoo artists, ang tattoo pwedeng mabura, pero ang branding permanente. Dahil matapos lang ang isang buwan, ang peklat magiging keloid na siyang magiging disenyo ng tattoo branding. Katulad ni Edward, gusto ring magpa-tattoo branding ni RB. Dahil mas komplikado at detalyado ang napiling design ni RB, mas manipis at maliit na bakal ang ginamit sa kanya. Wala ring anesthesia kaya halos mamilipit siya sa sakit.
ilang minutong sakripisyo, si Arby tuwang-tuwa sa resulta. Sobrang sakit na tipong kaya mo ng yung adrenaline mo, parang gusto mo nang siraan yung pa. Pero it's all part of the yung art eh. Like tattoos, masakit siya. Piercings, masakit talaga siya. Pero you'll feel the satisfaction afterwards. Susunod, may iba't ibang klase na raw ng tattoo branding. Nauuso na rin ang implants.